yung pagsupalpal nitong si Senator, Bongo kay, doon sa aso. Tauhan, bata nitong si President Marcos Jr., Grabe, ito yung first time na nakita ko itong si ano, Senator Go na nagalit. Ito yung first actually ito yung inaantay ko sa kanya, kasi masyado siyang mabait, eh. Masyado siyang ano, alam niyo ba nung pumunta siya dito sa Hong Kong and, nagkaroon kami ng dinner with Senator Bongo, together with our friends na mga OFWs dito. Nagtanong ako about doon sa malasakit center niya kasi actually maraming nagrereklamo actually na, sa lumapit daw sila sa malasakit center, lagi daw sinasabi wala na raw budget, wala na raw budget. 'Yun ang laging sinasabi, and I'm not sure kung gano'n din ba ang inyong mga, na-encounter na gano'n ang sinasabi. So tinanong ko ito kay, Senator Bongo, privately muna, hindi yung, main interview. Kasi, I had a very short interview with, Senator Go, pero privately tinanong ko 'yun. May mga sinabi siya about sa, present administration. Parang reserve pa rin siya, hindi siya puwedeng parang parang, iniiwasan niyang magsalita. So alam niya yung nangyayari, and, sabi niya, wala tayong magagawa, eh. Unlike nung panahon ni Duterte, sabi niya, hindi ganyan. Marami tayong budget talaga kasi yan po ay nakalaan sa mga kaya nga malasakit ipinasa batas yan, 'di ba? Yung sinasabi niya. So wala siyang ano, bagamat di siya makapagsalita. So eto na yun, ito yung inaantay ko bagamat ang issue dito ay about doon sa AIX ano, pero it's almost the same kasi Malasakit Center is giving aid sa ating mga kababayan na nangangailangan. Ang pinagkaiba nga lang 'pag malasakit, siyempre doon sa medical bills natin, whereas itong AIX ay doon sa mga, parang ayuda kumbaga. Bakit yung ibang politiko hindi bawal pumunta? Pakisagot, you're under oath. Hindi niya masagot, Madam Chair. Pangatlong tanong ko, pera niyo ba yan? Pera ng taong bayan yan, ma'am. Hindi niyo po Naku. pera yan. Nagiging selective kayo, Secretary. Madam Chair. One more question. Hindi ba ito na nagagamit sa politika ninyo? Senator, I'm not. One question for the record. Are you running for the Senate? Senator, I'm not running for the Senate. Sec Rex, wag niyong gamitin tong opisina niyo sa politika kung may plano ka pa sa politika. AIX nga yan, di ba? Assistance in crisis at situation. Sec, pera niyo ba yan? Secretary, Sec, pera niyo yan? Madam Chair, we don't treat it as our money. We know it's people's money. That's why we're Pinapatagal. Mr. Chair, Madam Chair, if you can recall in the August yung Because of politics. Okay, so hanggang dun lang yun. Panoorin, Dai News. Panoorin na lang ninyo yun ng full doon sa Senate YouTube channel ano or FB channel. So ano yun bale it was the first time na nakita ko talaga na palaban itong si Senator Bongo, and actually yun yung gusto ko kasi nakita ko na somehow yung malasakit niya doon sa mga taong bayan na nangangailangan, kailangan talaga mong magalit kasi ito ngang ginagawa nitong si aso ni, PBBM, aso. Bakit mo iho-hold at bakit mo ika-cancel yung AX na para kaya nga in crisis, para sa taong bayan, Bakit mo iho-hold? Ano yun, parang hino-hostage mo yung tao kapag hindi pumirma or kapag hindi ka alyado, 'pag ikaw ay kontra, ganito. Alam mo yun, hindi puwede yung ginagawa nila ngayon. So, ah, ang punto ni Senator Bongo may budget naman para diyan 'no, pero bakit gano'n ang ginagawa, and it's good to hear na finally nagsasalita si Senator Bongo ng ganyan. And that's an indirect, okay? Hindi man direktang, ito ay para kay, Marcos, it's an indirect na tirada ito kay Marcos, sa kanyang boss. Bantayan mo naman itong mga aso mo dahil wala na silang ginawa kundi ano,
i-hold hostage yung para sa taong bayan, mangamkam para sa kanila lang. Alright? Okay, kaya naubos dahil sa kurakot, sa kurakot na mga kawatan. Kaya nga, 'di ba? So anyway, itong, next na tingnan natin, ito na namang isang, El Nino. Siyempre nakita natin dahil napuntahan natin yung tingnan niyo, aircon naman, lakihan ko, 'Di ba aircon naman 'yan diyan sa loob? Ewan ko, saan ba 'yan? Gym ba 'yan o ano? Bakit parang nagkakalasog-lasog yung kanyang mukha? Bakit masyado siyang mainit? Siguro mainit siguro 'no? Talagang, grabe ka naman Jojo, pati ba naman na pamamawis niya pinupuna mo? isang bahagi, one part na nakita talaga natin napakatuyo. Kaya gumagawa tayong Ano 'yan? Ano yung kinukuha mo? para sa patubig. But it's useful to first alamin natin Hindi niya alam kung anong gagawin niya. Ano ba, kukunin mo yung tissue? Ano yung kukunin mo diyan sa bulsa mo? ang overall situation para makapagplano kami sa national government. Oo nga. Nandito lahat ng mga cabinet secretary. Hoy, lahat na ba nakapag-like? Baka mamaya nood kayo ng nood diyan, 'di pa kayo nakakapag-like, Nakabahagi sa pagdala ng pagdala ng ayuda. Napalunok. Ano kayang nilulunok niya? May nakita ba kayong isinubo niya? Pagdala ng tupad. Tupad daw, tupad. Lahat, pati yung coordination, kaya nandito ang DILG, pati yung MAIP na pinibigay natin, nandito ang DOH, and the DA, nakapagbigay tayo kanina ng crop insurance. So, Thank you sa like and share. Proceed. Vice Governor, you will give us the situation sa province of Occidental Mindoro. Magandang umaga po sa ating mahal na Presidente. Welcome po ulit sa Occidental Mindoro. Okay. So, yung Vice Governor, mahaba yung Sa mga kanyang gabinete sasabihin na dito, nandito po, sa mga Tignan nyo. mayors, kay Ayan. Congressman. Maraming Kasi salamat po sa inyong napakahaba. pagdalaw So, sa aming probinsya. Yan. Ito po ay isang pambihirang pagkakataon talaga na Ilalatag niya yung kanyang problema, ang problema ng kanilang probinsya. sobra po namin Ifo-forward ko ng konti doon sa sagot ni pinakamamahal nating pangulo, no? Doon na lang tayo ngayon. I-forward ko ng konti kasi mahaba. Yan. According to the damage of almost 300 million, may mga nagpakamatay dahil sa sobrang pagkalugi. May nagpakamatay daw. May nagpakamatay dahil sa sobrang pagkalugi. Tapos yung sagot niya, Palay, the damage due to drought is estimated to more than 5%. But it's still agricultural province. forward natin. Kapag dapa ang Tandaan nyo, may nagpakamatay na dahil sa sobrang pagkalugi. Tapos yung sagot niya, ito lang. Saan ba yan? kukunin ko ng pagkakataon, kami po ay nasa state of power crisis. Nasa state of power crisis. Mahal po ng presyo ng kuryente namin. 20 kilowatt per hour habang ang Meralco po 12 kilowatt per hour lamang. Grabe no, ang difference. 20 to 12. So, dapat tutukan ito ni mahal na Pangulo. 12 sa Meralco, 20 dyan sa Occidental Mindoro. Grabe. Nasa emergency power supply procurement po kami. Wala pong subsidiyang nai-enjoy ang aming lalawigan. Walang subsidy. Iisa lang po ang aming power provider at pag may problema siya, nagba-blackout po kami dito. Prayer po namin na sana mawala na kami sa sitwasyon ng monopolya at Hindi, mali yung sinabi niya. Sabi niya, ang dapat na sinabi niya, pray po namin ngayon, kasi ito yung sabi niya, ulitin ko muna. namin na sana siya, nagba-blackout po kami dito. Prayer po namin na sana mawala na kami sa sitwasyon ng monopolya. Mali yung sinabi niya. Prayer po namin na sana mawala na yung presidente ngayon. Dapat ganun ang sinabi mo. Ano ka ba? Pagkakataon mo na yan eh. Ano ka ba naman?
at makakapapasok ng ibang power providers dito sa aming lalawigan. Apektado po ng problemang ito ang agricultural sector. Okay. Mahalaga po ito Siyempre, pray nyo, magpa-drug test. sapagkat ang maayos na supply ng kuryente ay siyang susi para ang mga magsasaka namin makapture ang full value po ng kanilang produkto. Sa ngayon, wala po kaming mga cold storage dahil nga po napakamahal ng kuryente. Ang aming pong mga gilingan, Ayan na naman. rice mill, Ginugurgurata ako. post-harvest facilities ay hindi na rin tumatakbo. Yung iba po ay nagsara na. Ang aming Nagsara na yung iba Yung iba nagpakamatay. mga Fox affected din po dahil kailangan din namin ng maayos na supply ng kuryente para po sa mga yelo. Baka makulong. Sana po ay matulungan niyo po kami na mapababa ang singil sa kuryente para kami naman po ay umunlad at tumaas naman ang value chain mula sa raw products. Naniniwala po kami na mula sa inyong karanasan sa Ilocos, matutulungan niyo po kami sa Ayan na. pagpapasok ng renewable energy, Ayan na. kagaya ng windmill, solar power. Ang dekadang problema po namin sa kuryente, sana po ay masolusyonan ngayong kayo na po ang presidente. Nako! Ang dekadang problema namin sa kuryente, sana masolusyonan ninyo ngayong kayo na po ang presidente. Ito naman po ay sa paniniwala namin dito sa Occidental Mindoro na ang susi sa pag-unlad ng aming lalawigan ay maayos na kuryente at pagtutok sa agrikultura sa tulong niyo po, mahal na presidente. Ayan na. Tingnan niyo yung sagot. Ginawa kong shorts dito sa YT natin. Kanina lang. Tingnan niyo sagot. Salamat po. Bad trip. All right. Thank you. Siguro we have to wala pa tayong situational in terms of the El Nino the areas. Kasi magpaplano kami na gagawa ng irrigation system. Saan natin lalagay? Saan yung priorities? What? Una, saan yung pinakamabigat ang problema? Oh my God. Kasi hindi naman maaaring sabay-sabayan. At we are hindi lamang ang Oriental Mindoro ang may problema. Kung hindi, actually buong Pilipinas. Hindi, we're not talking. Sabi niya, hindi lang Oriental Mindoro ang may problema. Of course. Pero nandyan ka sa Oriental Mindoro pa sinabi. Nasa Occidental Mindoro ka. Bangag ka ba? Kahit lugar mo, hindi mo alam. Oriental Mindoro, di ba sinabi niya? Tingnan niyo. Ganyan. Sa Mindanao lang medyo we are hindi lamang ang Oriental Mindoro ang may problema. Anong Oriental Mindoro? Nasa Occidental Mindoro ka? Anong Oriental Mindoro? Ay, nako. Kung hindi, actually buong Pilipinas. Sa Mindanao. Oo, it may be buong Pilipinas, pero nasa Occidental Mindoro ka. Kaya ka nga nandyan para solusyonan yung specific at particular na problema ng particular na lugar, which is Occidental Mindoro, na nalito ka na, sabi mo na sa Oriental Mindoro. Lang medyo nakaligtas. But most of the provinces, especially lalo na yung mga nasa western side, yun ang mga talagang tinamaan ng El Nino. So maybe we can move on to move on? Sige nga. Comment nyo. May nakuha ba kayong sagot doon sa sinabi ni Vice Governor? Sana masolusyonan ninyo itong problema namin sa power na ito. Dekada na naming problema ito. May mga nagpakapatay dahil nalugi sila. Merong nagsara dahil nalugi sila. Tapos ang sagot niya, hindi lang naman Oriental Mindoro ang may problema dito dahil buong Pilipinas. Now can we move on? What? My God! The report of Tingnan natin. Sige. Secretary Replay. Okay, yan.
Replay. ay maayos na kuryente at pagtutok sa agrikultura Mm. sa tulong niyo po, mahal na Presidente. Maraming salamat. All right. Thank you. Siguro we have to Siguro. Tumitingin pa sa kanya. Yung situational in terms of the El Nino the areas. Wala pa daw situational. Parang ibig sabihin wala pa tayong mga overview dito sa El Nino. Kasi kung magpaplano kami na gagawa ng irrigation system. Kasi kung magpaplano kami na gagawa ng irrigation system. Pero yung sinabi ni Vice Governor, ang problema nila ay yung kuryente, yung power na nakakaapekto sa agrikultura. Saan natin lalagay? Saan yung priority? Saan daw ilalagay kung gagawa ng irrigation system? Saan ilalagay? So, ibig mong sabihin, wala kayong plano? Wala kayong blueprint, kumbaga? Ano yan? Saan nyo ilalagay? Mauuna, saan yung pinakamabigat? Saan natin lalagay? Saan yung priority? Saan yung mauuna? Saan yung pinakamabigat ang problema? Wow. Alam mo yun? Para kang may tatay na yung tatay mo, hindi niya alam kung ano ang dapat i-priority ng tatay mo. Malamang ang pina-priority niya yung sugal, parang ganon. Walang direksyon. Kasi kung maayos naman yung tatay mo, alam niya kung ano yung dapat i-priority. Yung pag-aralin ka, okay? Paano niya hati-hatiin yung mga baon ng mga 5 niyang anak. Yung parang ganun. Pero pag yung ganito, parang tinatanong niya na, sinong una kong bibigyan sa inyo? Itong si Bugoy, si Butchokoy, si Cordapia, sino sa inyo unahin ko, 'di ba? Dahil lahat kayo may problema, may kakulangan kayo sa baon. So sino unahin ko sa inyo? My God. Kasi hindi naman maaaring sabay-sabayan. Hindi daw maaaring sabay-sabay. Paano na 'yan, mga anak? Hindi ko pwedeng sabay-sabayin yung baon niyo, mga anak. Hindi ko alam paano, ano. Sino unahin ko? Si kuya? Si ate? We are hindi lamang ang Oriental Mindoro ang may problema. Kung hindi Oriental Mindoro? Occidental Mindoro ka, nasa Occidental Mindoro ka? buong Pilipinas. Sa Mindanao lang medyo nakaligtas. But most of the Mindanao nakaligtas. Problema nga sa Mindanao Kasi ang laging priority ng gobyerno nasa Central, Luzon, Visayas, Mindanao medyo laging huli. provinces, especially lalo na yung mga nasa western side. Yun ang mga talagang tinamaan ng El Nino. So maybe we can move on to the report of Secretary. Hindi pa niya nasagot. Hindi pa niya nabigyan ng hope. O kahit hope lang, kahit paasa lang. Kahit paasa lang. Okay, paasahin mo na lang yung Vice Gov na yan. Sasagot mo. Hindi mo man lang pinaasa. Kahit paasahin mo man lang. Move on na sa next topic. Diba? So, Kiko Laurel. Positive naman tayo ng konti. Dito muna tayo kay VP Sara. Tingnan nyo yung sinasabi nila na gusto nilang pa-resignin sa Department of Education, walang ginawa kundi trabaho lang. Tingnan nyo. Ito ng Bisayahin. Oo nga, Bisayahin. Ipan. Matatag. Abot na yun.
Ay, thank you kay ano, Boss Bias Random TV. Oh, yan. Nakita kasi nila si VP Sara dito, mga teacher eh. Morning, ma'am. Ang ganda. Maganda talaga. Yes, ma'am. Apat ang Miss Universe natin. Yes! Ganda-ganda ninyo, guys. Ganun siya ka, ano, no? Ganun siya ka madaling malapitan na parang ano, may nabasa nga akong comment dito sa video na to eh. Sabi, dati raw pag bumibisita daw yung department secretary daw sa isang school or paaralan, aligaga yung mga guro, pati yung principal or yung school head, no? Ano, parang ninenervyos sila, parang natataranta. Pero ito, pag bumibisita yung Secretary of Education ngayon, parang alam yun, natutuwa sila, ang saya. Maganda talaga. Yes, ma'am. Apat ang Miss Universe natin. Yes! Thank you. Ganun yung mga bodyguard niyan, nandyan, pero ang layo sa kanya. Ang ganda mo. Wala na yung instruction. Nakapicture na yan. Oo, ngayon excited sila. Dati, pag binibisita ng ano eh, natataranta yung school. Ito hindi, iba. Oh, ayun oh. Malayo silang ano. yung kayang presidente ng Pilipinas, mapapunta mo kayo sa mga ganitong lugar. Tanong ko lang. Ano ka ba naman, Jojo? Siyempre, presidente yan, kailang highly secure, di ba? Pag naman pati yan, pinupuna mo na naman. Yan, vice president lang yan eh. O, gano'n na naman yung mga ano. Pangalawang pinakamataas na posisyon yan ha, pero tingnan yung ginagawa. Grabe maka-insulto itong si VP Sara kay ano, presidente. Yan nyo, hindi mo mapapunta si Marcos dyan. Mapapunta mo lang yung presidente ng Pilipinas sa mga concert, sa mga binyag, sa mga kasal, sa mga iba't ibang bansa, o kaya yung mga F1 race, yung mga ganun. Pero pag ganito, hindi mo mapapunta dyan. Hindi pwede. Kasi security daw. Di ba? Yan ang dapat na tularan. Oh, di ba? So anyway, yan. Alam ko, inaantay nyo yung ano eh, yung tumakas. Sinabihan na kayo. Sama ng loob. Ano siya eh, napaka ano, yung... Ito lang ano. Masayahin. Masayahin. Para kang ano, yung may nanay na nagkukwento-kwento lang, gano'n. Parang, iba yung feeling eh. Parang kahit ma-imagine mo. Actually, ano, yung EEE. So, 52 plus
EEE. So, 52 plus 5 po. So, 57 sa Ang suspendidong Bureau of Corrections Chief na si Okay. Gerald Okay, bago tayo mapunta dyan. Ayan, yung tuloy ko muna kay VP Sara. Very approachable, sabi ni Babes Torquesa. Yan, tama. Approachable. Ano ba yung mga description niya kay VP Sara? At friendly. Oo. Pinatakas. Ano yun? Inday Sara, ano yung tinatanim nyo? Mangga po ba yan? Mangga gamit. Nagtatanim ng mangga. Oh, humble. Tama. Yan. Tumble. Tumble. Napaka-humble na tao. Yan. Alright. And okay. Mabait po siya. Nakamayan ko rin siya noon. Dito sa Hong Kong, napakaano nga yung mga kasamaan nga natin kung paano, kasi dinrive siya, sinundo sa airport, tapos parang nag-drive ka lang ng kaibigan or parang nanay mo, ganun. So, I don't know kung ganun din siya pag siya ay naging presidente, kasi syempre, while I can understand na kapag ikaw ay pangulo na, iba na yung usapan pag ikaw ay pangulo. But looking at seeing VP Sara, I think she will stay as she is, yung parang ganun. Kasi makikita mo talaga sa demeanor ng isang tao, paano siya magsalita, paano siya makihalubilo, kung sincere talaga yung tao o hindi. Si Marcos naman kasi, sabi ko na kasi sa inyo panahon pa lang ng kampanya, nakita na namin kung paano siya makitungo sa tao na hindi sincere. Nakita na namin yung pagbaliwaswas niya doon sa 'di ba, nasa sasakyan sila. 'Di ba in-issue pang namin yun, yung hinawakan siya nung isang parang sila, parang Diyos na hinawakan siya tapos ginanon niya, yung parang nandiri siya. How many times na merong ganong sitwasyon na nakita namin? Sabi namin, grabe naman, hindi ka pa presidente. Nangangampanya ka pa lang, pero ganon ang pinapakita mo. So nakita na namin ito Ito, sabi ko nga, makikita nyo sa actions ng tao kung ang tao ay sincero sa sa'yo, the way na magsalita, makikita mo sa mata, makikita mo sa galaw, makikita mo sa choices of words, 'di ba? Sinasabi niya, yung sa araw ninyo nanuntok ng sheriff. Kita mo, ang rason, ano ba yung rason kung bakit nanuntok siya ng sheriff? Alright? May reason yun. And dun siya nakilala. Meron siyang karakter na ganun. Pagkatapos nun nangyari, ano nangyari? Nag-sorry din siya, 'di ba? So, because of the love of the country, just like kanyang tatay, because of the love of the country, napapamura yung tatay niya, okay? Kumbaga yung firm na ito dapat mapapamura ka dahil mahal mo yung bansang Pilipinas. Sabi nga niya do not do that to my country or I will kill you. Ganun talaga.